Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating vlog o talakayan ngayong umaga. Ito po ang inyong kabayan mo, Datol. At ito po ang ating Datol Order. Ayan, opinionated po ito, channel ng ating Mondatol. Ika nga natin. Well, bago po tayo mag-umpisa sa ating hindi naman delikadong usapan, ika nga. Ito po ay palitan lang natin kuro-kuro, ika nga natin, opinion sa matinding nangyayari ngayon sa ating bayan as far as politics is concerned. Pakihingi lang ako ng konting like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Well, una nating sasabihin ngayon, umaga, may mga trader pala. Hindi mali sa politika yan eh. Diyan sa Senado at hindi pa rin po matanggap ng dating Senate President si Mick Zubiri sa kanyang interview ngayong umaga lang. Actually, sabi nga niya, kahapon, broken hearted siya sa pagbaliktad ng iba niyang mga kaibigan. Ika nga, sa Senado, kaya napalitan siya as Senate President. Nabanggit ko nga kahapon ang kahalagahan ng Senate President dahil yan ang ikatlong pinakamataas na katungkulan sa succession order ng mamumuno sa Pilipinas. Of course, number one, President. Pag may nangyari sa Presidente, susunod ang Vice President, papalit. Pag may nangyari naman sa Vice President at sa Presidente, Senate President ang magpapatakbo ng bansang Pilipinas. Ayan, kaya nga sinasabi natin, ganun ka-importante yan. At pinag-aagawan talaga yan. Pero wala pong natatanggal na Senate President. Nagre-resign. Binibigyan nila ng halaga, ika nga, respeto ang Senate President. Hindi nga, wala pa nga na-impeach eh. Nag-uusap-usap yung 24 na senador, dapat na bang palitan si Ganire at ipapalit natin si Ganoon. Yan ang nangyayari po sa Senado, kaya wala pong napapalitan o natatanggal dyan, nagre-resign. At ganyan ang nangyari kay Mick Zubiri. At ang pumalit nga ay si Chis Escudero, si Francis Chis Escudero, na 14 po ang bumoto sa kanya. At yun po ang kailangan boto, 13 lang talaga, 24 lang po ang senador sa Pilipinas eh. At wala pong pakialam daw ang Malacanang yan. Sa nangyari dyan sa palitan ng Senate President. Ang sabi naman ni Migs, may mga makapangyarihang ginustong mapalitan siya. Third powerful posisyon ng Senate President eh. Pare-parehas ang kapangyarihan ng Presidente, Senado at saka ng Korte Suprema dyan. Tatlo silang pare-parehas ang anyway, hindi po natin masasabi kung talagang may mga hindi naman nakialam daw si President Bongbong Marcos eh. Sa palitan nila sapagkat independente yung Senado. Mauutax daw ang mga Senado. Alam nila ginagawa. Hindi naman po lahat ng senador mautak eh. Alam naman natin yan, ilang senador ang nanalo dahil sikat. At yung iba, dinala naman ng partido. Hey, anyways, ang masakit lang dito kay Mick Zubiri, tinrider siya. Kaya kahapon, pinapanood po natin yung kanyang valedictory. Tawag dun eh, yung kanyang speech sa Senado. Tumalikod pa siya, sinaluduhan si Senator Bato de la Rosa sa kanyang pag-suporta raw. Hindi siya iniwanan hanggang sa huli ni Senator Bato de la Rosa. Kaya iyak naman si Bato. Sinaluduhan siya nitong si Mick Zubiri. Yung pala, yung pag-iyak ng isang
sabihin po natin, iyak ng isang Judas Barrabas Kepyas, ika nga anak ng dragon, nagawa niya sa kaibigan yun. Tinraidor, isa pala sa pumirma sa 14, itong si Bato. Hindi alam ni Mig Zubiri hanggang kanina o kagabi niya nakita yung listahan talaga ng mga pumirma sa resolusyon para siya'y mapalitan. Kaya kaninang umaga, broken-hearted siya. Masama ang loob. Hindi niya matanggap na may nag-traidor sa kanya. Talagang ganyan ang politiko. Kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. O mamayang gabi lang kaaway mo. Yun po, that's politics for you. Hindi lang naman sa Pilipinas yun. Sa buong mundo yan ng politika. Digdig ng politika yan eh. And sabi nga ng isang politiko nag-artista, tapos nag-artista, sabi niya, ay mas marumi pa raw ang politika kaysa sa showbiz. Mas maintriga talaga ang politika sa Pilipinas. Paano ko alam? Pumasok sa politika itong kapatid ko. Naging Congress pa nga ng Senior Citizen Party List, si Dicong John Datol. Ang tatay ko, technical advisor ni Presidente Ferdinand Edwin Marcos. Naging driver ni Ramon Magsaysay. Kaninong ko nga si Ramon Magsaysay eh. Hindi po ba? Nakita ko lahat yan. Sabi nga natin politics is politics sa Pilipinas. Yun, nagka-traidor nung araw pa yan Kapag mahina kang leader, ika nga natin, sandali ka lang, di ka tatagal. Yun ang sinasabi ngayon ni Mig Zubiri, tinulungan niya, binigyan ng magagandang pwesto nung siya'y maupong Senate President. Tapos tatraidor Hindi pa niya nalaman, huling sandali na lang, nung matanggal na siya, sa kanya nalaman na si Bato, na kanyang pinagtatanggol, tinulungan, tinuring na best friend. At inakapado yung kanyang asawa. Bago nagbaliktaran. Tapos kaninang umaga, gusto siyang lapitan ni Bato, hindi niya matanggap. Sinabi niya, I'm sorry. Saka tayo mag-usap. Mahirap tanggapin talaga yun. Kung panahon, ito po, I don't want to talk about religion. Pero sabi nga natin, yung naghudas sa ating Panginoong Jesucristo, hinalikan pa siya, disipulo niya. Judas Barrabas, anak ng dragon, marisendang. Kaya ako nagulantan din sabi ko nga si Bato, tinutulungan ni Mig Zubiri. Isa sa tinatawag niyan traidor. Walang magagawa si Mig Zubiri. Sabi niya pupunta siya ngayon sa minority. Dati siya sa majority. Mag-i-eleksyon na sa next year. Di ko lang, tatakbo pa siya. Pero for sure, mag-aalanganin na yan. Sino mga kasama niya dun sa kwan? Ito si J.B. Ejercito, talagang kaaway ni Jinggoy, kahit magkapatid Magkaiba inay ewan natin, kanya lang paniniwala ang senador yan Si J.B. laging kontra kay Jinggoy yan, kahit sabihin nila sila yung magkapatid, magkasundo. Pero kanya-kanyang dunong yan Ika nga natin. O si Chis Escudero ang naging Senate President. Senate Pro Tempore Leader. Second sa Senate President, si Jinggoy ngayon. Ang tanong, si Bato ba magre-resign as chairman ng Committee ng Public Order and Drugs? Lahat ng mga kasama ni Migs nag-resign na. Sa kanilang committee, si Bato hindi pa. Palagay nyo ba, bibigyan siya ng, o ibabalik sa kanya ni Chis Escudero as Senate President ang kanyang mga komite? Hindi po natin masabi. Alam naman nyo ngayon, nakita na natin kung paano sila magkakana sa Senado. Well, kaya ngayon po, alam na po ng ating mga kababayan kung sino mga traidor sa kasama sa Senado. I don't know kung mananalo pa si Bato. Tingnan natin mga product ni Digong Duterte. Si Bato, si Go, si Tolentino. Sino pa ba yung mga nanalo sila? I don't know kung sino-sino pang mga tatakbo. Pero for sure,
Marami nagsasabi, si Senator Amy Marcos hindi na raw mananalo at hindi ipinagtatanggol yung kapatid laban sa mga Duterte. Tahimik po ngayon si Manang Amy Marcos. Yan, Marcos pa rin yan eh. Hindi matatalo yan. Tatakbo yan. Hindi ko alam kung nasa top 5 yan, pero hindi matatalo si Manang Amy Marcos dahil si Presidente Marcos pa rin, si Bongbong, ang presidente. Kahit may samaan ng loob yata sila ni First Lady, Marcos pa rin yan. Amy Marcos pa rin yan. Okay, basta ngayon po, alam na natin kung sino mga nag-tridor. Tridor sa bayan ba? Hindi ko masabi eh. At lumabas na, hindi totoo lahat yung mga sinasabi ng Morales na, ay nako, pekintos lahat yung pinapakitang papel nyo, kaya nga nakontempt yan eh. Nakakulong. Pinalabas na rin siguro yun. The mere fact na pinakulong siya, nakontempt, ibig sabihin talaga nagsisinungaling. Ewan ko lang kay Bato, ayaw pantigilan eh. May isang kumar pa ron na i-interviewin. Hindi na, tama na yung Bato. Palambutin mo na yung bato mo. Galit na galit sa'yo si Mick Zubiri. Okay? Yan lang po muna. Marami tayong pag-uusapan. Susunod naman po natin tatalakayin. Within the week, ika nga natin. Kaya bang tanggalin mayor? Si Mayor ng Bamban, Alice Guo. Pag-usapan pa natin po yan sapagkat malapit na pong makumpleto yung pag-iimbestiga ng Solicitor General sa katakhuan ng Mayor ng Bamban. 134,000 lang daw ang ginastos sa eleksyon. Nak ng dragon, sino maniniwala dyan? Alright, sana po isang pakiusap lang uli. Please like, share, and subscribe. Ito po inyong kabayan mo, Datol. Magandang umaga sa inyong lahat.